Magandang gabi mga kamoyski. Narito na naman tayo sa bagong kwento about crime at horror. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang isang serial killer mula sa USA na si Jerry Brutus. Umpisa na natin ang kwento mga kamoyski. So Jerry Brutus ay pinanganak noong January 31, 1939 sa South Dakota, USA. Lumaki siya sa isang maigpit at madalas mapag-abusong pamilya. Ayon sa mga ulat, galit ang kanyang ina na hindi siya babae dahil gusto nitong magkaroon ng anak na babae. Dahil dito, lumaki siyang matindi na resentment sa kanyang ina, sa mga kababaihan at sa pangkalatan. Grabe no? Pati yung magulang mo, dahil hindi ka lang pinanganak na babae, parang nag-iba na yung trato sa'yo. So, kaya siya nagkaganon. Parang umpisa pa lang, bata pa lang siya, natumanim na sa utak niya na ganun. Meron siyang resentment. Nung bata pa siya, naging interesado siya sa mga sapatos ng kababaihan. Noong 5 taong gulang siya, nakakita siya ng isang pares ng mataas na sapatos ng kababaihan or yung high heels na tinatawag sa isang basurahan at dinala niya ito pauwi. Nang makita ito ng kanyang ina, pinagalitan siya at sinunog ang sapatos sa halip na mapigilan ang kanyang fetish. Lalo lamang itong lumalim sa kanyang pagdadalaga. Naging obsessed siya sa pagnanakaw ng mga damit, sapatos ng kababaihan. Minsan nahuli siyang pumasok sa bahay ng isang kapitbahay upang magnakaw ng damit panloob sa edad na 17. Siya ay inaresto matapos niyang dukutin at takutin ng isang babae gamit ang kutsilyo. Pinadala siya sa isang mental institution kung saan siya na-diagnose na merong schizophrenic tendencies. Ngunit kalaunan ay pinalayas. So si Jerry ay nakalaya na siya. Tapos ay yung pagkalaya niya, doon na nagumpisa yung matinding galit niya sa mga kababaihan. So nambibiktima na siya. Isa na rito ay si Linda Slauson, isang 19 years old na gulang na babae, nagtitinda ng encyclopedia. Naging unang biktima ni Brutus. Nung araw ng kanyang pagkawala, matok si Linda sa bahay ni Brutus upang mag-alok ng mga libro. Pinapasok siya ni Brutus, ngunit habang abala siya sa pagpapaliwanag, tinamaan siya ni Brutus sa ulo gamit ang isang mabigat na bagay dahil upang mawalan siya ng malay. Yan na, grabe. Ito na yung umpisa ng pagiging killer niya. So, yung nagtitinda ng encyclopedia, inampas niya ng bakal siguro sa ulo para mawala ng malay. Matapos nito, binihisan niya si Linda ng iba't ibang damit na kanyang ninakaw mula sa ibang kababaihan. Kinuhaan niya ito sa litrato at kanyang purpose na kasiyahan. Sinutan niya ito ng iba't ibang sapatos bago niya ito tuluyang pinatay. Pagkatapos nilagay niya ang bangkay nito sa isang sako at tinapon ito sa ilog ng Willamette. Grabe. Ganun yung yung trademark niya, yung susutan niya yung babae ng mga sapatos na may mga high heels bago niya patayin. So yung pangalawang biktima naman ay si John Whitney noong November 1968. Si John Susan Whitney, isang 23 years old na estudyante, ay nawawala matapos masiraan ng sasakyan sa tabi ng kalsada. Nagalok ng tulong si Brutus at pinasakay siya sa kanyang kotse. Sa halip na dalhin sa isang ligtas na lugar, sinakal niya ni Brutus gamit ng isang leather strap. Matapos mamatay si John, dinala niya ito sa kanyang bahay kung saan pinaliguan niya ito at sinutan ng iba't ibang sapatos at damit bago kuhanan ng litrato. Inuwanan din niya ng trophy ang kanyang katawan. Pinutol niya ang isa nitong dibdib at ginawa itong paperweight. Grabe, naging brutal na siya sa pangalawang biktima.
Tinanggal yung breast, yung kabilang breast ng biktima niya. Grabe no, grabe yung pagka-brutal nito. So, ang dami niyang naging biktima. So, pangatlong biktima niya naman ay si Karen Sprinkler noong March 1969. 19 years old din to, estudyante ng Oregon State. Ang sumunod na biktima, dinukot niya rin sa isang baradahan ng kotse habang ito ay pupunta sa isang lunch date kasama ang kanyang ina. Dinala niya ito sa kanyang basement at pinahirapan at kinuhanan ng litrato habang nagsasexualize na kasuotan. Pinatay niya ito sa pamagitan ng pagsakal at saka pinutol ang isang dibdib nito. Yun ang trademark niya, susutan ng sapatos tapos tatanggalin na rin yung dibdib. Ginawa niya. Matapos ito, tinapon niya ang kanyang katawan sa ilog. So sa ilog yung parati pinapatapon. Yung apat na biktima niya naman ay si Linda Zile. Noong April 1969. Biktima ni Brutus ay si Linda Zile noong 22 taong gulang pa lang. Nawawala siya matapos pumunta sa isang shopping mall. Tulad ng iba, dinukot siya ni Brutus, pinahirapan at pagkatapos ay pinatay. Hindi nagtagal na diskubrehin ang kanyang katawan sa ilog, nakatali sa isang mabigat na bagay. Ang pagkakatuklas ang bangkay ni Linda ay naging daan upang maging. So yung pang-apat na niya, napatay niya, doon na siya nahuli. Dahil doon sa sa trademark na 'yon. Grabe no. Noong 1969, si Brutus ay yun, natagpuan nga yung pang-apat na biktima niya sa isang ilog kung saan nakatali. Ayun, nang makita siya ng mga pulis sa kanyang basement, natagpuan nila ang mga litrato ng kanyang mga biktima at kanyang mga trophy na mula sa kanilang mga katawan. Dito na siya tuluyang inaresto. Sa pagharap niya sa korte, mabilis niyang umamin sa kanyang mga krimen upang makaiwas sa parusang kamatayan. Noong November 1969, inaturan siya ng habang buhay na pagkakulong ng walang posibilidad na parol. Si Jerry Brudos ay nanatili sa bilangguan ng Oregon State Penitentiary hanggang sa kanyang kamatayan noong March 28, 2006. Namatay siya dahil sa cancer sa atay sa loob ng bilangguan. Patuloy niyang hinihiling na padalan siya ng mga katalog ng sapatos ng kababaihan. Patuloy na pagkakahumaling sa kanyang fetish hanggang sa huling minimo. Grabe no, napaka-brutal na ito. Dahil lang doon sa mula pagkabata niya, nasa pagtrato sa kanya, nagiging nagiging psychopath na siya at naging serial killer. So hanggang dito na lang mga kamoyski. Sana nag-enjoy kayo sa aking kwento about crime and horror. Huwag po kayong makalimot na mag-follow sa aking TikTok account na My Stories. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.